As of now, ma'am, is okay naman po kami dito. Medyo tahimik po. So, okay po kami dito, ma'am. Salamat po. Yes, ma'am. Ma'am Christine, kung i-compare yung ngayon sa nung mga nakalipas na buwan, kung saan alam naman natin na kasagsagan ng tension noon, kamusta ngayon ang lagay ng Israel dyan ngayon kumpara sa mga nakalipas na mga buwan? May pagbabago Sa ngayon, ba? ma'am, medyo... Sige po. Go ahead, ma'am. Tahimik po ngayon, ma'am. Dito sa Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, Ashdod, Ashkelon. Tahimik po kami dito, ma'am. Yung Galilee part ng North, yun po yung continue po na mayroon po silang nare-receive na missiles galing po ng Lebanon. So, continue pa rin po sa part ng North. Yes. So, yun po yung medyo hindi po maganda kasi minsan may nalalaman kaming nasasawi pa rin. Continue kasi pa rin po nila doon ang paglalaban nila, ma'am, sa Lebanon. Sa kanila, ma'am, mostly Christians po tayo. So, as per nakalap na balita for the Muslims sa Islam, ito yung pinakamalaking big celebration po kasi nila nung unang panahon, sacrifice by Abraham, sabi nga nila. So, big celebration, 1 week po nilang sinelebrate ang, kahit ngayon po, sineselebrate pa rin nila. Ayun po, halos lahat po sila is after ng pumupunta sila sa mosque. Nandito po kasi yung mosque dito sa part ng Jerusalem. So, praying. So, sending praying po ang ginagawa ng mga Muslim dito. Although nasa part tayo ng mga Jews, Jewish, meron din pong part kasi ng Muslim dito sa may part ng West Bank, something like that. Ayun po, nasa mosque po sila, tradition po kasi nila yon, mag-praying, sending loved ones, ayun po. Po nila sinicelebrate yung ibang lahi, kumbaga ibang nation po. Iba-iba po kasi din yung paniniwala nila. So dito po sa Israel, yung mga Jews po, sinelebrate na nila last week. So last week po, nag-celebrate na po sila ng Shavuot Kag by Israeli. Tapos nito naman ay sineselebrate ng mga Muslim by Eid al-Adha na tinatawag. So hindi po sila magkaparehas ng sineselebrate. Although isa naman po yung mensahe na one God. So ayun po, but it's respect naman sa kanila, ma'am. Sa part po nito sa Jerusalem, after po nilang magpunta sa praying, ganun po, same lang din po ng kinakatay nila to parang pagbibigay sa kanila ng bahagi sa unang panahon kay Abraham. Nagkakatay din po sila ng baka, kambing, deer. Ayun po yung karaniwang ginagawa nila dito, ma'am. Tradition na din po talaga nila. Saka minsan po parang may parade pa sila, ma'am, na parang kasama nila yung mga kambing. May nakita akong video sa kasama yung kambing, parade nila. So ayun po yung traditional, ma'am. Pero hindi po yun dito nangyari, mama, sa ibang Muslim country po. Dito sa Israel, ma'am, is may pasok po yung mga taga dito, pero alam ko din po sa Muslim is wala po. So nahati po sila. Wala po, ma'am, sa mga Muslim po. I think kasi holiday, it's a big holiday para sa kanya, yung celebration po para sa kanila. Kasi para po mag-celebrate kasama yung pamilya nila. Ayun po yung pagkakaalam ko. Like sa atin po, yung December, nagbibigay ng gift, nagbibigay ng food sa mga mahihirap. Pag nagkaroon na sila ng kataying, baka, babo, baka, hayop, saka mga kambing, binibigay na po nila sa mga mahihirap. Ayun po yung mga tradisyon nila. Kasama po yun sa, hindi po nila nahambing na, mayaman tayo lang. Sa kanila po kasi parang ibinibigay po nila, especially sa mga mahihirap po. Yun po yung pinakamalaking mosque at kumbaga simbahan po nila dito sa may tabi lang po ng hotel kung saan po kami yung wishing wall dito sa Jerusalem. So sa likod lang po ayun yung pinakamalaking mosque. Yun po yung kulay, di ako nagkamera, yung kulay parang gold, yung na parang bilog. Ayun po yung pinakamalaking mosque dito sa Israel, ma'am. So halos lahat po ay dumadayo doon, especially sa mga Muslim. Pumupunta po sila doon at pray, nagdadaraos ng kanilang holiday sa Eid al-Adha po.